Ang mga tao at mga unggoy may mga pagkakahawig. Ito yung alpha male nila, siya yung pinakamatapang na lumapit sa ating una. Siguro to size up if we are threat sa community niya. Pero sa maraming pagkakataon, May nasasaktan. Ayun na yun, oh my God! Nakita ko! Yun na yun! Posible pa ba ang pagkakasunduan? sa iisang mundo na kanilang ginagalawan. Give me time. Sa tagal naming gumagawa ng storya tungkol sa iba't ibang wildlife, ito na siguro ang pinaka nakalulungkot na kwento na nakita ko. Sa isla ng Banton, Romblon, mas marami ang unggoy kaysa sa tao. Ini-estimate na more than 8,000 individual monkeys na scattered around the islands. Adihalin o. Saan pa? Ayun, nagbabaan. Sa dami nila, sinasabi ng mga taga rito na peste na ang mga unggoy. Yung unang alpha male na nakita namin, caught in the act na kinukuha niya yung bunga ng mangga para talupan ito at kainin. Ang alpha male ang leader at pinakamalakas sa isang troop o grupo ng mga unggoy. Ang lalaki nila, ang ganda ng coat nila, mukhang malulusog sila. So that means there is abundant source of food. May nakita kami, no, not far from the road, merong isang malaking unggoy na which we think is the dominant alpha. Humihikab siya, pinapakita yung malaking ngipin niya. Yung behavior na yan ay isang display of dominance na siya yung alpha dito sa grupo nito. Kinausap namin yung mga may-ari ng mga nyugan doon, ano? Nakakapirwisyo na raw itong mga monkeys doon sa kanilang mga crops. Kung sa Romblon, pesteng tinuturing ang mga unggoy. Dito sa New Israel sa makilala North Cotabato, May mga makaks na nabubuhay na kasama nila. Tanggap nila kung ano yung ugali nitong mga makaks na ito at sila na rin mismo ay nag-adjust sa pang-araw-araw nilang kabuhayan. may 4 na grupo ng unggoy na nakatira sa lugar na ito. Ang pinakadominanteng grupo, tinatawag na Democracy Troop. Makikita mo sila naghahabulan, nag-aaway, nagpapatay din ng anak, o minsan nagpapahinga. Pero normal na ito sa mga tao. Ayun na, tapos yung mga bintana nila dito, may mga wires na ganyan kasi pwedeng makuha yung mga pagkain. Sobrang dami nila sa kalsada. Ang mga motorista na tuloy ang nag-a-adjust para dumaan ng dahan-dahan. Matindi rin ang pagbabantay ng mga nanay na unggoy sa kanilang malilikot na anak. Kaya hawak-hawak niya ang buntot ng kanyang anak para di ito lumayo at hindi masagasahan. Hindi lang aso ang napapaaway sa kanila. Pati na rin ang isang unggoy na ito na mukhang galing sa matinding labanan. Iika-ika at duguan.
Siya ang Alpha Challenger. At hinahamon niya ang leader ng grupo nilang si Mike para mapatalsik sa pwesto. Pero bigo siya. The alpha males enjoy the benefit of mating the females, no? And siya yung sinusunod doon sa tropa na yun. So other males also would want to have that position. Kaya china-challenge na yan. Yung leader, hindi lang siya gumagalang mag-isa. Meron siyang kumbaga taga-atake from the right side and the left side, no? Parang sa tao din. Dito sa New Israel sa makilala North Cotabato, welcome ang mga unggoy. Pero kahit na nakikisalamuha sa tao, kita pa rin ang wild instincts nito. Na-observe natin kapag maingat tayo sa may mga plastic na dadalhin dito dahil once they recognize that is food, susugod sila sa'yo. Similar cases doon sa nakikita natin sa ibang lugar na binibisita ng mga turista. Hindi lang mga turista, pati yung mga scientists, no? Mga biologists na gusto mag-aaral sa behavior ng mga monkeys na ito. Kagaya halimbawa ni Leif Gamalo, no? Isang biologist. Sa pag-oobserba dito sa mga macaques na ito, may mga na-establish sila na behavior na for them, they can consider as unusual. Napansin namin na bigla silang nagtakbuhan at napansin namin na nakita na pala nilang ahas at sinundan nila. First time ko yun ma-encounter ang ganong behavior ng unggoy na kung saan sinundan nila hanggang makatakas. Isa rin sa pinag-aaralan nila dito ay ang mga grupo na tinatawag na true foragers. Dito sila lagi nagpapahinga kasi nandito na rin yung available food. Nang napansin kami ng alpha naman nila, Ito yung alpha male nila, oh. Siya yung pinakamatapang na lumapit sa atin muna. Siguro to size up if we are threat sa community niya. Siyempre we have to observe a certain distance nga. Hindi tayo pwedeng lumapit, hindi natin sila pwedeng hawakan or bigyan ng pagkain because that will encourage them to do less foraging in the forest and more of asking food from tourists. Ano yung major observations nyo doon sa mga macaques na nandun sa baba at saka na nandito sa taas in terms of behavior? Isa sa major observation ay mas nagfo-forage o nagmo-move itong mga unggoy dito sa forest at yung kanilang range ay mas malaki compared sa mga unggoy na makikita natin sa community. At ang nakita namin implication nun, parang mas naprapractice pa ng mga unggoy dito sa forest yung kanilang ecological role such as pagiging seed disperser. Ang mga unggoy sa baba naman ay na-observe namin na mas nagre-rest sila. Frequent din yung mating and I think dahil doon sa mas marami silang energy na galing sa mga food na binibigay sa kanila ng mga tao. minsan ang pagiging malapit sa tao ay may dalang problema. Actually, yun din ang isa sa nagiging problem ng ganitong interface once pinapakain natin yung unggoy. Nasasanay sila at tingin na nila sa mga bisita ay may dala ng pagkain. Baka magkaroon ng wrong perception yung mga ating viewers na okay lang silang lapitan. Pwede magkaroon ng aggressive interactions. Which is right. When we see wildlife, you approach them as a safe distance. No? In fact, do not encourage them to come closer to you. Itong mga unggoy ay palagi nami-misunderstood ng mga tao as pests. I think pinaka-important nila is they are seed dispersers of forest. And they do it for free. Yes. Tanggap din ng community na yung mga monkeys ay naandyan. However, kailangan pa rin may safe distance. Kailangan pa rin, kumbaga, may boundaries pa rin na kailangan i-establish. Sa dami ng unggoy sa Banton, Romblon, peste na silang itinuturing. Pananim ng mga residente dito tulad ng mga mangga at nyog ang napiling nilang kainin araw-araw. Ito? Oo. Ito. Ay, ito. Pinapalaglag nila. So, ang kinukuha nila yung mga mura. Oo, kinukuha kasi malambot pa eh. Tapos, paano nila binababa ito? Ay inaano ito sir, ganyo ng anggoy oh. Iniikot nila? Inaikot tapos na ano na, pag na ano na nila, inakagat na at inainom yung tubig Unggoy. dito sa
Tapos yung may laman, kinakain. Oh. Kita natin yung shell, may mga kamot. Oh. Ayan ang mga kuko ng mga unggoy, yun. Iniikot-ikot nila. And you can see how powerful their jaws are. Pati mga ngipin nila ang titibay dahil kaya nilang magbukas ng nyog. Very clever monkeys. Huh? This place is a paradise for them. Nung nakupras kami mga na, maka 10 sako ka naman sa sako ng kupras. Halos kalahati na lang, ang 5 na lang. 5 na lang. Nasako, nakuha pa yung 5, wala na. Kalahati ang nababawa. Ako galit talaga dahil sobrang pumangkain sa mga pananim ko. Pero kahit galit sa unggoy, si Jovito may alagang batang unggoy, si Inday. Nakuha raw niya ito sa bundok. Abandonado na ng kanyang nanay. Naiwan ito. Iniwan. Maliit pa siya, wala pang balahibo. Ang galit nyo doon sa mga naninira, pero pag sanggol, O ay inaalagaan ko. Pinapakain ko rin, pero yung iba nga ay purwesyo. Dahil sa pinsalang dulot ng mga unggoy, isang ordinansa ang ipinatupad noong 2018. Dito nagsimula ang giyera sa pagitan ng mga tao at mga unggoy. Ginawang legal ang pagtatrap o pagsisilo sa mga unggoy. dito daw may trap na sinet. Hanapin natin yung trap. Yun, it's like a giant-sized rat trap. Okay, so ito tilalagay ko pain ko doon para pag nainggan nyo sila, hilahin nila. pag nahila yun ba, pipisik, babagsak to. Yan ang harang yan pagbagsak. May pabigat na. Mga 5 kilo yung nakukuha namin. Anong ginagawa nyo? Ay, may bumibili ng karne. Talagang yan ang kaaway namin dito eh. May reward system din na ipinatupad sa ilalim ng ordinansa. Anim na buntot ng matching pinatay para makuha yung mga buntot, ano. Sige, kinukondisyon ko pa yung utak mo. Hindi inaasahan ng aming team ang susunod naming makukunan. Tara, dali, baka makawala. Let's go, guys! Punta natin kagad, baka mamaya patayin na nila. Yun na yun! Oh my God! Nakita ko! Yun na yun! I saw the slash in the neck. Mahirap siyang tanggalin sa isipan ko. Yung aming producer is naiyak talaga. Yung moment na 10 minutes na yun, sinasay ko talaga yung sarili ko na understand why this is happening. Give me time. This is too heavy for me. I don't blame the farmers. Iba yung sitwasyon nila eh. Do not judge this island. Do not judge the farmers. Galing po kami ng kalamidad, yung bagyo po nung nakaraang taon. Nag-uumpisa na po siyang mamunga. Ang problema nga po ay sila, yung mga unggoy. Alisan dadalhin po itong nahuli yung amo? May kakontak po yung pamangkin ko dyan sa bayan. Dun ko Magkano pong bentahan niya? 150 po ang kilo. Pero pag ganyan po, na sila nang magkakarne, 100 lang po. Inimbitahan kami ng lokal na pamahalaan ng Banton na pag-usapan ang matagal na nilang kinakaharap na problema. Dahil honest sila sa kanilang problema, there's nothing to hide. And they are welcome to any solution. Ilang porsyento na lang ng forest ang natitira sa Banton? Panay coconut. That's all food source. Dahil sa dami ng nyugan, sure na hindi magugutom. Inilapit naman daw ng LGU sa DENR ang matagal na nilang problema sa Banton Romblon.
Ayon sa pamahalaan ng Banton, pinapanindigan nila ang ordinansang kanilang ipinapatupad. Kung may inilabag man daw silang batas sa pagkontrol ng populasyon ng mga unggoy sa isla, handa raw silang sumunod. Pero sana raw ay dumating ang tulong na matagal na nilang hinihingi. Tanging nilang hiling pang-unawa sa kanilang sitwasyon, lalo na't hanap buhay ng mga taga-Banton ang nakasalalay dito. Bago kami umalis ng Banton Island, nabalitaan namin na may 2 unggoy na natrap sa kabilang barangay. Nagmamadali tayo, no? Kasi may nahuli na naman ng unggoy sa trap and gusto natin maunahan bago nila patayin kagad. It's a double trap. Takot siya. I'm going to try to inject them with an anesthetic. Tapos kukuhanin ko siya. Sige, pasok ko. Makikita mo yung mukha niya, yung expression niya. Sobrang takot niya. Yan. Hindi ko siya pwedeng pakawalan kasi yung mga tao dito nagre-reklamo na sa tindi ng pinsala na ginawa nila dun sa mga pananim nila. And hindi mo sila masisisi. Nararamdaman ko na yung bungo ng anak niya. Dalawa, buntis pareho. Now that I've rescued these 2 female pregnant macaques, what now? Ano na ang gagawin ko? Why do we have to interfere with wildlife? Why is there conflict? There has to be a better solution for this problem here in Banton Island. It's so easy to judge who's gonna help these farmers, who's gonna help these monkeys. So Penro ng Romblon ang tinawagan namin at sinabi is do what you have to do. So that means the life of these 2 female pregnant macaques is in our hands. Ang hirap ng decision making. Buti na lang yung aming dependable driver na si Gary, walang isang korap, tinanggap niya kagad. Ipapa-foster namin na macaque, tinanggap niya na kagad. Parang what a relief. So ang ginawa namin, contribution namin was to buy the materials, pinarush namin yung kulungan. It breaks my heart that we had to put them in a cage. Leave the wild in the wild. Pero in that situation, what would you do? That was the only thing that I could think of that time na magawa namin sa mga monkeys na yon. Nakatanggap nga kami ng complaint from the LGU of Banton Island. Nag-send kami ng team to conduct the assessment. Nakita nga ng team na yung secondary forest ng Banton Island is no longer enough to cater doon sa needs ng mga long-tailed macaque. Nauuna pa silang mag-consume. Yung hanap buhay ng mga tao, wala kaming idea tungkol sa ordinance na ito. Hindi yun naaayon sa batas natin. Siguro, with the information, pwede naming pag-usapan muna to with our DNR regional offices and discuss it also together with the concerned local government units. Hearing the complaints of the farmers, what they're going through, ang hirap, they can be bashed, they can be labeled about being ruthless. But let's not think of them that way. Let's try to help them because there has been an imbalance of wildlife. There's too many aspects that we have to consider in this situation. Kaya nga, very unique yung kanilang situation. Mahaba-haba pa ang alitan sa pagitan ng tao at hayop. Makamit man ang kapayapaan sa pagitan nila.
mayroon at mayroong engkwentro na magaganap. Sa ganitong laban, hindi mahalaga kung sino ang mananalo. Kung may respeto at hangganan ang bawat teritoryo, Wala nang masasaktan at masasakripisyo. Ako si Doc Fred Resio. ako si Doc Nielsen Donato, Born to be Wild.